Ang barko ng China Coast Guard na nasira sa isang banggaan sa isang Chinese naval vessel sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan ay nasa ilalim na ng repair sa Hainan Island. Ayon sa satellite images na nakita sa Reuters, ang unang kumpirmasyon na nakabalik ito sa kanyang daungan. Ang mga larawang ibinigay sa Reuters ng Maxar Technologies ay nagpapakita ng sasakyang pandagat na may durog na busog na nasa gilid ng matags sa tabi ng tuyong pantalan sa Yuli Naval Base malapit sa Sanya, isang lungsod sa Hainan Province. Ang mga opisyal ng China ay hindi kailanman nagkomento sa naganap na banggaan na sinabi ng Pilipinas na naganap noong August 11 habang ang mga Coast Guard vessel nito ay nagsasagawa ng misyon na maghatid ng mga supply sa mga mangingisdang Pilipino na tumatakbo malapit sa Scarborough Shoal. Pero sa kabila nito, sinabi ng China na magpapatid ito ng isang demand letter sa Pilipinas sa pamamagitan ng embahada nito sa Beijing para bayaran ang kabuang mga nasira sa kagagawa ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan. Ito ang unang kilalang banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China sa lugar sa gitna ng matagal na tensyon sa mga pinagtatalo ng tampok na sumasaklaw sa malagang ruta ng kalakalan sa West Philippine Sea na pilit kontrolin ng China. Inakusahan ng Beijing ang Pilipinas ng mapanganib na mapagniobra ng hindi direktang tumitukoy sa banggaan, ngunit sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala itong pananagutan para sa aksidente o sa anumang magastusin para sa pagkukumpune na inilarawan ito bilang isang nakakalungkot na kinalabasan na walang ibang sisihin kundi ang sarili nitong mga barko dahil sa pagiging marahas, mahihinang klase ng mga tauhan ng kanilang mga Coast Guard at Navy. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Jiang Bin noong panahong iyon, "We demand that the Philippine side immediately stop its infringing and provocative rhetoric and actions and pay the amount of damage it caused to the ships of the PLA Navy and Coast Guard, which has reached 14 million yuan. Ang mga barko ng China Coast Guard ay regular na nagpapatrolya sa Scarborough na tinatawag ng Beijing na Wang Yandao bilang bahagi ng makaisasayang pag-angkin ng karamihan sa South China Sea. Ang soberanya sa Scarborough Shoal ay hindi pa naitatag. Ang isang landmark na desisyon noong 2016 sa South China Sea ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng Beijing sa rehiyon ay hindi natasang magtatag ng soberanya. Ngunit pinasinihan ito ang pagharang ng China sa shoal na lumabag sa internasyonal na batas at sinabing ang lugar ay isang tradisyonal na lugar para sa pangingisda para sa ilang mga bansa. Tinanggihan ito ng China. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela noong Merkules na namonitor nila ang pag-alis ng dalawang barko ng China sa shoal kinabukasan pagkatapos ng insidente, ngunit hindi nila ito nakita sa paglipas noong nakaraang linggo. Nauna nang inilabas ni Tariela ang malawak na footage ng pagbagsak na kuha mula sa isang Coast Guard vessel ng Pilipinas. Napansin ng mga online na taga-subaybay ng barko na ang 3104 ay walang transponder bago pagkatapos ng insidente. Ngunit isa pang barko ng Coast Guard at iba pang mga sasakyan Chino ang nagsagawa ng mga operasyon sa paghahanap at pagsagip malapit sa shoal sa sumunod na araw, ayon sa expose na Ray Powell ng maritime analyst na Sea Light. Samantala, naging matagumpay ang ginawang RORI mission ng pinagsamang pwersa ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Nangyari ang nasabing misyon nito lamang September 3, inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Ayon sa kanya, walang naging hadlang mula sa mga barko ng China, pwera na lamang sa ilang mga radio challenges na ginawa ng mga ito habang naglalayag ang mga barko ng Coast Guard at BFAR, dala-dala ang mga supply at mga tauhan ng Philippine Navy na papalit sa mga kasalukuyang personnel na nagbabantay doon. Matatandaan nagkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa Ayungin Shoal 2 linggo na ang nakakaraan matapos maglunsad ang China ng mga pag-iensayo ng kanilang mga barko sa paligid ng Ayungin pati na ang pagpapadala ng tugboat sa tangka di umanong paghatak sa BRP Sierra Madre. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi sila magpapatinag sa mga ginagawang paninindak ng China sa mga barko ng Pilipinas at ipagpapatuloy nila ang mga misyon na nararapat para sa mga isla at bahura na nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.